Dear Miss Love, ang kwentong ibabahagi ko ngayon sa inyo ay kakaiba. Ito ang kwento ng buhay namin ng asawa ko ni si Alan. Isang kwento ng karanasan na hindi namin makakalimutan. Hindi ko po alam kung may kagaya kami na ganito rin ang kwento. Pero kung napanood nyo na ang movie na Open, nahawig doon ang aming kwento. Ang pinagkaiba nga lang, kami ay mas tumibay pa ang relasyon at mas naging masaya. Kaya po ang kwentong ito ay hindi pwede sa lahat. Ako si Dayan, 29 years old. At ngayon ko palang naramdaman ang kaba na hindi ko pa naramdaman kahit kailan. Hindi dahil sa takot o sa takot, kundi dahil sa ideyang ako mismo ay pumayag na gawin ang matagal nang iniisip ng asawa ko. Si Alan, ang mister ko, ay 29 years old. Mula pa noong boyfriend at girlfriend pa lamang kami, wala kaming tinatago sa isa't isa, lalo na pagdating sa mga bagay-bagay. Sa totoo lang, mas naging exciting ang relasyon namin dahil sa kanya. 6 na taon din kaming magkasintahan bago namin naisipang magpakasala. Isang bagay, Miss Love, ang paulit-ulit naming pinag-uusapan. Paano kung may ibang lalaki akong makasalo habang pinapanood kami ni Alan? Oo, alam kong para sa iba, mali, nakakadiri o nakakahiya. Pero para sa amin, masaya. Nandun yung thrill at excitement. Wala pa kaming anak, magaan pa ang buhay. At para sa amin, bago pa man pumasok sa seryosong panahon, gusto naming tuklasin kung hanggang saan ang tiwala namin sa isa't isa. At kung sino ang napili namin para dito. Siya, si Kuya Gardo. Isa sa mga pinakamatagal at mapagkakatiwalaang trabahador ni Alan. Binata pa siya, pero may edad na. Mga 42 na siguro. Tahimik lang siyang tao. Mabait at halos hindi makatingin ng diretso sa akin. Pero ramdam ko, may tagong pagnanasa siya. Matagal ko na ring napapansin yun. Isang beses nga, habang nag-aayos siya ng pinto sa kusina, hindi ko maiwasang mapansin ang titig niya sa hita ko. Pero mabilis siyang umiwas. Doon pa lang, alam kong posibleng siya ang tamang tao para sa gusto ni Alan. Isang gabi, habang nagkakape kami sa sala, naglakas loob na ang mister ko. Love, kung sakaling itutuloy natin to, si Gardo kaya? Tahimik siya, desente at palagay ko, gusto ka niya. Sabi niya habang nakatitig sa akin. Hindi ako agad nakasagot. Sa totoo lang, ilang beses na ring tumakbo sa isip ko si Kuya Gardo. Hindi sa type ko siya, pero may appeal yung katahimikan niya. Yung pagiging rug at para bang marunong sa lahat ng bagay. Sigurado ka ba talaga? Tanong ko sa mister ko. Hindi naman kita pipilitin, sagot niya. Pero gusto ko lang maranasan at gusto kong ikaw ang makaranas niyan habang nandoon lang ako. Hindi ko alam kung paano na lang ako napatango, pero siguro dala ng tiwala namin sa isa't isa, pati na rin ang curiosity ko bilang babae, hindi ko na rin napigilan. Kinabukasan, tinawagan ni Alan si Kuya Gardo at pinakiusapan na tingnan yung gripo sa loob ng bahay. Wala naman talagang sira, pero gusto lang naming mapalapit siya. Naghanda ako ng merienda. Nagsuot ako ng simpleng dress. Malipis pero hindi bastos. Yung tipong pambahay lang
pero pwedeng magpakiliti ng imahinasyon. Nung dumating si Gardo, ako ang sumalubong. Pasok ka, Kuya Gardo. Dumiretso ka na sa kusina. Tahimik lamang siya. Halatang nahihiya. Binuksan niya yung gripo, kunwari ini-inspeksyon, pero ramdam ko naman ang mga mata niyang minsang sumusulyap sa akin. Inabutan ko siya ng juice. Tagal niyo nang magkakilala ni Alan, no? Tanong ko. Opo, ma'am. Mahigit 4 na taon na rin po mula nung lumipat ako dito. Wala ka pang asawa? Tanong ko. Wala pa po, sagot niya. Trabaho lang muna. Mahirap po kasing buhay. Tsaka may edad na rin naman ako kaya hindi na akong umaasang may magkakagusto pa sa akin. Ngumiti ako. Malay mo, baka may magandang pagkakataon na dumating. Wika ko. Tumango lamang siya, pero kita ko sa mata niya yung kaba at yung halong hindi may paliwanag na tensyon. Parang alam niya na may kakaibang mangyayari. Kinagabihan, habang naguhugas ako ng pinggan, lumapit si Alan sa akin. Hinawakan niya ako sa bewang sabay bulong na, "Anuhan, handa ka na ba?" Hindi ako nakasagot, pero sa mga mata ko, alam niyang oo. Sa sumunod na araw, tinawagan niya si Gardo at pinaupo sa may sala. Naupo si Alan sa kabilang sulok. Ako naman, naupo sa gitna nila. Tahimik nung una. Seryoso kaming lahat. Han, Alan, gusto mo ba ikaw na lang yung magsabi kay Kuya Gardo? Wika ko. Tumango ang mister ko. Gardo, sabi niya. Alam mo naman matagal na tayong magkakilala. Magkaibigan. May ipagtatapat kami ni Dayan sa'yo eh. Huwag mo sanang mamasamain. Hindi ito biro. Pero alam naming mapagkakatiwalaan ka. Hindi nagsalita si Gardo. Nakatingin lamang to sa aming mag-asawa. Matagal na namin pinag-uusapan ni Mrs. to at gusto ka sana naming isama. Gusto kong makita si Dayan sa piling ng ibang lalaki at ikaw ang napili namin. Natahimik ang buong sala. Tanging electric fan lang ang maririnig. Nakatingin si Gardo sa amin at hindi makapaniwala. Wala namang sapilitan. Dagdag ko, kung hindi ka komportable, ayos lang. Kalimutan mo na lang to. Sabi ko. Pero hindi siya tumayo. Hindi rin siya tumanggi. Sa halip, isang mahinang tanong ang narinig namin. Sigurado ho kayo? Pareho ninyong gusto to? Tumango kami ni Alan. At doon ko naramdaman ang init sa dibdib. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos ng gabing yun. Pero isa lang ang alam ko, excited ako sa mangyayari. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog noong gabi ring yun. Buong katawan ko'y may halong kaba, kilig at hiya. Parang kinukurot ang puso ko sa bawat alaala nang sinabi ni Alan kay Gardo. Wala na akong atrasan. Pinayagan ko na at tanggap ko na rin. Pero kahit ilang beses na naming napag-usapan ni Alan to, iba pala pag totoo na. Hindi na kwentuhan lang habang nakahiga. Hindi na to yung papanoorin lang sa video o binubulong sa dilim. Ako na mismo ang andoon. At si Gardo, ang trabahador ng asawa ko, ang napiling maging bahagi ng laro namin. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nasa bahay lang ako, nag-aayos ng mga gamit. Pero sa bawat tunog ng gate, bawat hakbang sa labas, iniisip ko agad kung si Gardo ba yung dumating? Hindi ko alam kung excitement o kaba, o baka pareho. Kinagabihan, naulit ang eksena. Tinawagan ni Alan si Kuya Gardo para sabihing bumalik siya sa bahay at may ipapatingin ulit. Kunwari lang, pero si Gardo na rin siguro ang nakakaalam ng totoo.
Pagkarating niya, pinapasok siya ni Alan sa loob ng bahay. Ako, nakaupo sa gilid ng sofa. Nakashort lang ako at simpleng sando. Pero ramdam niya ako. Yung mga mata niya, hindi bastos pero mabigat. Tila nagpipigil. Tahimik siyang umupo sa gilid ng sala. Si Alan naman, naupo sa maliit na silyang kahoy sa may sulok. Hawak niya yung bote ng alak. Parang mas kampante pa ngayon. Ano, handa ba kayong dalawa? Tanong ni Alan sabay ngiti sa amin. Tumango lamang si Kuya Gardo. Ako naman, ngumiti. Yung konti lang, parang may kaliting hindi ko maipaliwanag. Hindi ako pinilit. Wala ni isa sa amin ang nagmamadali. Pero ang tensyon sa paligid, parang sasabog kahit walang nagsasalita. Ilang minuto ang lumipas. Tumayo ako at lumapit ako kay Kuya Gardo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Magaspang yun at napakalamig. Hindi siya gumalaw, para bang hindi makapaniwala. Relax ka lang, Kuya Gardo. Ako nang bahala, bulong ko. Hindi pa rin siya makatingin sa mata ko, kaya ako na ang tumingin sa kanya. Gardo, sabi ko halos pabulong. Sigurado ka na ba talaga? Sumagot siya, pero mahina. Oo, Ma'am Dayan. Basta, kung ano yung gusto niyo. Doon ko na nakita sa mata niya ang respeto. Maginoo siya. Hindi siya yung manyak. Isa siyang lalaki na alam ang lugar niya, pero binigyan ng pahintulot na lumampas sa linya. At ako ang nagbigay noon. Nagsimula noon ng gabi, Miss Love. Hindi ko na ikukwento ang mga detalye. Hindi na yon ang mahalaga sa parting to. Ang importante, nangyari na. Ako, si Gardo at si Alan. 3 taong may kanya-kanyang papel. Sa buong gabi, naroon si Alan. Minsan nakatingin sa amin, minsan nakapikit. Pero hindi siya umalis, hindi siya humadlang. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ng asawa ko. Pero sa isip ko, isa lang ang sigurado ko. Hindi ko makakalimutan ang gabing to, na si Gardo ang nakasalo ko. Ibang-iba siya. Iba sa asawa ko. Ramdam na ramdam ko si Gardo. Napakaingat niya. Parang bawat galaw niya ay may tanong at ako ang nagbibigay ng sagot. Hindi ko inakalang mararamdaman ko to. Yung thrill na alam mong may ibang lalaki sa'yo habang nakikita ka ng lalaking mahal mo. Matapos ang lahat, nakatayo ako sa tapat ng salamin. Nakarob lang ako. Basang-basa ang buhok sa pawis. Hindi lang dahil sa init ng gabi, kundi dahil sa tindi ng emosyon. Lumapit si Alan mula sa likod. Hinawakan ang bewang ko, tsaka bumulong. Hindi ko alam kung maiiyak ako o tatawa eh. Pero ang alam ko, mahal kita. At ngayon, mas mahal pa kita. Tumulo ang luha ko noon, hindi dahil sa pagsisisi, kundi sa saya na para bang malaya ako. Si Gardo, tahimik siyang nag-ayos ng sarili. At nung paalis na siya, tiningnan niya kaming dalawa ng asawa ko. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagdemand. Tanging isang tanong lang ang iniwan niya. Hanggang dito na lang po ba to? Nagkatinginan kami ni Alan. Walang malinaw na sagot. Pero sa mata ni Alan, nakikita ko ang ngiting kilala ko. May susunod pa. Pagkaalis ni Gardo, sinulit namin ng asawa ko ang natitirang oras. Isang pangyayari na lalong nagpainit sa aming pagsama. Matapos ang gabing yon kung saan pinayagan ako ng asawa ko na mapasa kamay ni Kuya Gardo, even for a moment, I felt like we had crossed a line. Then step back with our bond still intact. Pero sa hindi ko inaasahang paraan, naging mas malalim ang relasyon namin ni Alan pagkatapos nun.
Mas naging sweet siya, mas naging malambing. At sa bawat haplos niya, para bang pinapaalala niya sa akin na kahit sino pag lumapit, ako pa rin ang misis niya at siya pa rin ang tanging tahanan ko. Pero alam kong hindi pa siya tapos at hindi pa rin ako. Dayan, sabi niya isang gabi habang nanonood kami ng TV. Kung may isa pa tayong pagkakataon, gusto mo bang ulitin? Napatingin ako sa kanya. Sa tono ng boses niya, alam kong hindi lang ito simpleng tanong. May ibig sabihin at higit sa lahat may bagong plano. Sigardo ulit, tanong ko. Tumango siya. Oo, pero this time, sa labas na ako. Aalis ako. Nagulat ako. Unang beses nandoon siya, nakikita kami. Sa pangalawang pagkakataon, gusto niya ay wala na siya sa mismong eksena. Paano yun? Tanong ko. Gusto kong ikaw lang yung nandun. Kayong dalawa. Ako, nandun sa labas. Hawak niyo ang oras niyo. Hindi ko kayo makikita, pero maririnig ko. Ibang dating sa akin noon, Miss Love. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mas matinding karanasan. Mas delikado, mas hayagan. Parang mas malalim ang hakbang kaysa sa una. Pero siguro nga, kaya naming abutin to. Kaya naming tahakin ang dulo ng pantasyang to kung buo pa rin kami sa huli. Ilang araw ang lumipas. Tinawagan ulit ni Alan si Gardo. Pero ngayon, walang bahid ng trabaho ang dahilan. Diretsahan na. Sinabi niya kay Gardo na kung bukas siya sa huling yugto ng aming pinag-usapan, pumunta siya ulit sa bahay. Isang gabi lang. Wala akong idea kung ano ang magiging reaksyon ni Gardo. Pero pagdating ng gabi, dumating siya. Tahimik pa rin at walang kibo. Bit-bit ang dati niyang bag, simpleng t-shirt at tinging alam kong hindi na inosente. Nasa sala kami. Si Alan nasa tapat namin. Wala nang paligoy-ligoy ang usapan. Ito na ang huling beses, Gardo. Sabi ni mister ko. Wala nang susunod. Pero sa gabing to, gusto kong si Dayan ang gumawa ng desisyon. Kung papayag siya, kung handa siya, at kung kaya niyang gawin kahit wala ako sa tabi niya. Tumingin sa akin si Kuya Gardo. Hindi siya nagtanong at hindi rin ako nagsalita agad. Sa halip, tumingin muna ako sa mister ko. Pinagmasdan ko siya. Ang lalaking pinakamamahal ko na handang hayaan akong sumubok ng ganitong karanasan. Hindi dahil hindi niya ako mahal, kundi dahil sobra niya akong pinagkakatiwalaan. Basta ikaw ang kasama ko sa dulo. Sagot ko kay Alan. Handa akong sumubok. Pero hindi agad nagsimula ang gabi. Nagkausap pa kami ni Gardo doon sa loob ng kwarto habang nag-aayos ako ng kama. Nakaupo siya sa may gilid. Ako naman ay nakatayo lang sa may tokador. Ma'am, sabi niya, halos hindi niya ako matingnan. Sigurado ka ba? Hindi naman ako nagmamadali. Hindi ko na rin alam kung anong tama o mali. Nagugulat ako sa mga desisyon niyong mag-asawa. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito. Sabi niya. Napangiti ako. Hindi mo naman na ako kailangang tawaging Ma'am, Gardo. Sa gabing to, hindi mo ako amo. Tao lang ako. Babaeng piniling lumampas sa hangganan. Tahimik lamang siya, pero sa katahimikang yon, ramdam ko, pareho kaming kinakabahan. Pareho naming alam, hindi na ito basta kagustuhan lang. Ito na ang huling hakbang. At pag pinagpatuloy namin to, wala nang balikan. Pero alam din naming ito na ang huling beses. Kaya siguro mas matindi ang bigat ng gabing to. Mas personal at mas totoo. Hindi ko alam kung paano matatapos ang gabing yun.
Hindi ko rin alam kung ano ang mararamdaman ko sa mga sumusunod na oras. Pero isang bagay ang malinaw sa isip ko habang nagkakatinginan kami ni Gardo. Sa huling pagkakataon, susubukan namin gawin ang lahat. Pero hindi para masira ang tiwala, kundi para mas lalong patatagin to. At sa labas ng pintuan, tahimik ang asawa ko. Siguro'y bote ng alak ang hawak niya o baka nakikinig lang sa bawat tunog ng sahig, bawat bukas ng pinto, bawat yabag ng kwentong kami mismo ang lumikha. Ang pintuan ng kwarto ay marahan ng sinara. Walang tunog kundi ang mahina kong paghinga. Nandun si Gardo sa loob, nakaupo, nag-aantay. Ako naman ay nakatayo pa rin sa gilid. Hawak ang manipis kong robe. At sa labas ng pintuan si Alan, ang mister kong minamahal at patuloy ko pa ring mamahalin. Tahimik lamang siya ron. Hindi ko siya nakikita, pero ramdam ko ang presensya niya, ang pagtitiwala niya. Ito na ang huli. Wala nang balikan pagkatapos nito. Lumapit ako kay Gardo. Wala na kaming maraming sinabi. Wala nang tanong kung sigurado na ba ako. Ang gabing to ay hindi tungkol sa alinlangan, kundi tungkol sa pagsasara ng isang pantasya na sinimulan naming tatlo at matatapos din naming buo. Sa bawat tingin niya sa akin, ramdam ko ang pagpipigil, ang respeto at ang kaba niya, pero ramdam ko rin ang pananabik. Hindi lang mula sa katawan niya, kundi mula sa lalaking noon ay malayo. Pero ngayon ay napakalapit na. Ako na mismo ang unang lumapit sa kanya. Mahinahon at marahan. Walang pagmamadali, kundi pagtanggap lang. Walang pagmamahal, kundi pahintulot lang. Walang relasyon, kundi karanasan lamang. Hindi ko na ulit idedetalye kung ano ang nangyari sa loob ng kwartong yon. Hindi rin importante kung paano kami nagsimula o kung gaano kami katagal. Ang mahalaga, naging totoo kami sa isa't isa. Hindi kami sumira, hindi kami nagtaksil. Bagkus, mas lalo naming pinatunayan kung gaano katatag ang relasyon naming mag-asawa. Dahil sa huling eksenang yun, habang ako ay nandoon kasama si Gardo, ang puso ko, buong buo at nananatiling sa mister ko lang. Pagkatapos ng lahat, nakahiga ako sa kama, nakabalot ng kumot, habang si Gardo ay tahimik na nag-aayos ng sarili. Hindi na siya nagsalita, na hindi siya tumingin ng diretso sa akin. Pero bago siya lumabas ng silid, tumigil siya sa may pintuan at lumingon. Sabay mahina niyang sinabi na, "Salamat, Ma'am Dayan, sa tiwala, sa respeto, sa isang karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan hanggang sa pagpanaw ko." Ngumiti ako. "Salamat din, Kuya Gardo. Hanggang dito na lang tayo." Pagkatapos nun, tuluyan siyang lumabas. Iniwan niya ang pintuan na bahagyang bukas, sapat lang para makita ko ang asawa ko. Nakaupo sa may sulok, may hawak na isang baso ng tubig at nakatingin lamang sa akin. Lumapit siya sa may kama, naupo sa tabi ko. "Okay ka lang?" tanong niya. Masaya," sagot ko. Hindi ko akalaing kaya ko. Pero higit sa lahat, hindi ko rin inakalang mas lalo kitang mamahalin pagkatapos nito. Kakaiba, di ba? Kakaiba ang kwento naming mag-asawa. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, hinalikan niya lamang ako sa noo. Isang halik na punong-puno ng damdamin. Hindi init o kung ano pa man, kundi pagmamahal. Kinabukasan, parang normal lamang ang lahat. Nag-almusal kami, nag-usap tungkol sa nangyari. Nagtawanan sa simpleng bagay. Pero sa puso naming dalawa, may malalim ng pagbabago. Mas lalo kaming naging bukas sa isa't isa. Walang sikreto at mas solid ang tiwala. Hanggang sa hindi na namin inulit pa
ang karanasang yun, Miss Love. Yun na ang huli. Hindi na namin muling nakausap si Kuya Gardo. Wala naman na siyang kailangang sabihin at wala na rin naman kaming kailangang itanong pa. Basta tahimik ang paghiwalay namin. Isang linggo matapos ang gabing yun, nag-message si Kuya Gardo kay Alan. Sir Alan, maraming salamat po sa inyo ni Ma'am. Hindi ko po ito makakalimutan. Pero alam ko ring hanggang doon lang talaga. Mag-iingat po kayo. Sabi niya. Hindi na kami sumugot dahil hindi na rin kailangan pa. Lumipas ang mga buwan at taon. Lumipat kami ng bahay. Mas simple, mas payapa. At nung panahong yun, sinimulan na namin ni Alan ang panibagong yugto ng buhay namin. Bilang mag-asawang mas malalim ang koneksyon. Hindi na lang puro kilig, hindi na lang puro lambing, kundi isang pagmamahalang may kasamang tunay na pag-unawa at pagtanggap. Ngayon po, Miss Love, may anak na kami ni Alan. Isang masayang bata o masayahing bata. Malusog, laging takbo ng takbo sa bahay habang nagtatawanan naman kami ni Alan. Minsan sa sobrang tahimik ng gabi, naaalala ko pa rin si Kuya Gardo. Pero hindi para balikan, hindi para ulitin, kundi para pasalamatan. Dahil kung hindi dahil sa gabing yun, hindi namin malalaman kung gaano katatag ang tiwala namin sa isa't isa. Kakaiba man ang aming pinagdaanan o ang aming kagustuhan, pero ito po ang nagpatatag sa aming mag-asawa. Hindi po sa lahat pwede ang ginawa namin, Miss Love. Pero alam kong sa relasyon namin ni Alan, ito ang nagpatibay sa aming dalawa at naging daan sa mas masaya pa naming pagsasama. May mga pantasya ho na pwedeng pag-usapan lang. May mga pantasya rin na pwedeng subukan. Pero hindi para sirain ang relasyon, kundi para mas patibayin to. At sa dulo po ng lahat, hindi ang karanasang iyon ang nagpabago sa akin, kundi ang lalaking nagpaubaya at tinanggap ako, buong buo at totoo. Isang kwento ng pagtitiwala, isang yugto ng tapang, at isang wakas na hindi pagkawasak, kundi lalong pagkabuo. At para po sa amin ni Alan, ang karanasang to ay hindi kwento ng kahinaan, kundi kwento ng matatag na pagmamahalan namin. Hindi ko alam kung may mga katulad kaming ganito ang kwento, Miss Love, na may mag-asawa ring sumubok na gawin to. Pero sa amin, ang karanasang to, hindi namin malilimutan. Hanggang dito na lamang po, Miss Love, ang kwento namin ni Alan. Nagmamahal at nagpapasalamat, Dayan. Kakaiba ang kwento mong ito, Ma'am Dayan. Pero salamat sa pagtitiwala na ibahagi sa aming programa ang inyong kakaibang kwento. Wala po akong masasabi kundi good luck at naway manatiling matatag at masaya ang inyong pagsasama. God bless. Muli, ako po ang inyong lingkod, Miss Love. Salamat sa lahat ng aming tagapakinig.